Ginoong Pangulo, mabilis lang po ito. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kaninang umaga po, magkasama po kami ng representante ng Kamangga, Kamanggagawa, party list. Kasama ko po si Eli San Fernando at si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Alam niyo po, Ginoong Pangulo, napakapambihira po nito dahil magkakaiba po kami ng partido. Pero iisa po ang layunin namin. Nagpunta po kami sa Pasig Regional Trial Court upang dalhin po namin ang saloobin ng ating mga manggagawa sapagkat nagkaroon po ng temporary restraining order patungkol po dun sa 85 pesos na ibinigay po sana na dagdag sahod. Ako po ay lumalapit lamang sa aking mga kasama po dito sa Senado, sa inyo po, unang-una na po, Ginoong Pangulo, sapagkat nagdurugo po ang puso ng ating mga manggagawa. Ang kanila pong hiling ay kagyat po itong mapag-usapan at matulungan po natin sila. At ang kanila pong sinasabi sa Article 126 daw po ng Labor Code malinaw na no preliminary or permanent injunction or temporary restraining order may be issued by any court, tribunal, or other entity against proceedings before the commission or the regional boards. Alam niyo po, nakikiusap po sila sa atin, Ginoong Pangulo. Yun lamang po, maiksi lang po ito na gusto ko lamang pong sabihin sa ating mga kasama, magkakahiwalay po kami ng partido, ha? Hindi po kami makakasundo pag pinag-usapan ng politika. Pero pagka usapin po ng mga manggagawa, magkasama po kami nagmarcha kanina. Maraming salamat po. Maraming salamat, Senator Robin. In fact, nung 19 Congress, sa pangunguna po ni Senate President Mick Zubiri, ang Senado po ay nag-aproba ng 100 peso legislated minimum wage. Hindi lang, unfortunately, hindi lang ho tayo nagkaroon ng counterpart bill. Pero ang Senado po, na-aprobahan ho yun. No? At doon po natin makikita yung malasakit po ng Senado sa ating mga manggagawa. Mr. President, pwede kong dagdagan ang manifestasyon ng ating kasamahan na Senator Robin Hood Padilla. Unang-una, nagsasaludo po ako sa kanya sa paglabas nitong issue na to dito sa plenaryo ng Senado. I totally support his push na mawala itong temporary restraining order dito sa wage board decision na pagtaas o pag-akyat ng ating sweldo ng ating mga manggagawa from 285 pesos per day. Tayo po dito sa Senado, Mr. President, naipasa po natin noong 19th Congress, ng pamumuno po nitong inyong kaibigan na si Mick Zubiri bilang Senate President. We passed the 100 peso across the board minimum wage increase na legislated, Mr. President. Chairman nun ay walang iba kundi si Senator Joel Villanueva, was our chairman of the committee. And we were able to approve it. He was also not only the chairman of the committee, he was also the majority floor leader at the time. Kaya ako'y nalulungkot dito sa pangyayaring ito na nagkaroon po ng temporary restraining order sa utos ng Department of Labor and Regional Wage Boards for NCR to have this price increase. Maawa naman po ang ating korte sa mga kababayan na nangangailangan ng dagdag sahod sa panahong ito. We're crying for a living wage. Kaya nga itinulak po natin yung 100 peso legislated wage increase. Na yun sinagot na ng Regional Wage Board kasi hindi na ipasa nun dahil sa deadlock ng House of Representatives at ng Senado. Ngayon, gumalaw ang Regional Wage Boards. Nagpapasalamat po kami sa Regional Wage Board, sa NCR. Saludo po kami sa kanila. At ngayon, ginawa po ng paraan para mapigil na naman ito doon sa Regional Trial Court. I hope that the Supreme Court or the judiciary can look into this, as mentioned by Senator Robin Hood Padilla.
hindi po pwede na magkaroon po ng TRO dito sa mga utos ng regional wage boards. Kasi kung ganun po mangyayari, tuwing magkakaroon po ng increase, sinong malakas at mayaman na mga negosyo at negosyante, sila po yung pupunta lang sa kahit sinong korte para magkaroon ng TRO. Hindi po tama yun, Mr. President. Maawa na po tayo sa ating manggagawa. They deserve better. Magkano lang naman po ang kita nila? $10, $11 a day. O lagay po natin, tama, $11 to $12 a day. Sa ibang bansa, it is $11 to $12 per hour kada ora. Dito sa atin, buong araw na po yun. Magkano naman yung gasolina nila doon? Ganun po ang presyo ng gasolina dito. Magkano yung pamasahe nila doon sa ibang bansa? Ganun din kamahal ang pamasahe dito sa ating bansa. At ang pagkain at ang kuryente, na pinakamahal na kuryente nandito sa Pilipinas. Kaya maawa naman po tayo sa ating mga minimum wage earners, Mr. President. If I may, as your majority floor leader, Mr. President, I would like to propose a resolution. A sense of the Senate. We will cross party lines. Senator Robin Hood Padilla will lead the minority signature gathering, and we will lead the majority signature gathering to appeal to the judiciary to put a halt to the temporary restraining order para makapaginhawa naman natin mga kababayan na manggagawa. Yun lamang po, Mr. President. We will lead this crusade and hopefully ask a sense of the Senate to allow them to implement the 85 peso increase in minimum daily wage earners for NCR. Pagkatapos nun, Mr. President, excited na po mga taga Mindanao, Luzon at Visayas. Sana madagdagan din po sila ng konti. Following the line of our NCR brothers and sisters. Maraming salamat po, Mr. Maraming salamat, Majority Leader. At nung na-aprobahan ho natin yung 100 peso legislated minimum wage, that was 2025. Iba pa ho ang mundo nun. Wala pang gera sa Iran, ang gasolina mababa pa lang, ang inflation ho natin mababa pa lang. Pero ngayon iba na ho ang mundo. No, ang gasolina ho ngayon nasa around 90 pesos per liter. Ang foreign exchange rate 61 pesos per dollar. At tuloy-tuloy pa ang gera sa Iran. Kaya itong kung naaprubahan mo natin to sa mas kalmadong sitwasyon, yung 100 peso minimum wage, ngayon pa na mas kailangan pa ng ating mga manggagawa. Kaya kasama niyo po ako, Senator Robin Padilla, sa ating Majority Leader, na manawagan sa ating mga kasamaan sa judiciary na alagaan at bigyan ng karampatan suporta ang ating mga manggagawa sa pamamagitan nitong minimum wage na ginawa ng Department of Labor. At ito ay dumaan sa tamang proseso. No? Dumaan to dito sa doon sa Regional Wage Board na ito yung proseso talagang nag-aaral ng sitwasyon at ng kita ng ating mga manggagawa. Yeah. Yes, Senator Joel Villanueva. Thank you, Mr. President. Just would like to associate myself with the statements made by our dear colleague, Senator Robin Hood Padilla. This afternoon, Mr. President, during our break kanina sa impeachment trial, I was able to visit our friends from the media, and I was asked the same question about what happened, and my reaction was I am confused, Mr. President, as chairperson of the Senate Committee on Labor, because as mentioned a while ago by Senator Robin Hood Padilla, Article 126 is very clear. Very clear, crystal clear. I don't know if you need an interpreter for this, Mr. President. Prohibition against injunction. No preliminary or permanent injunction, or, ito, verbatim, no temporary restraining order may be issued by any court, tribunal, or other entity against any proceedings before the commission or the regional boards. Our job here in the Senate for quite a long time, and the records of this representation will bail me out, we have been pushing our regional boards to act on these requests being made by our workers for so long, Mr. President, for so long.
We have empowered our regional boards, yung tripartite, Mr. President, where the employers, employees, magkakasama po sila, makapag-decide para makonsult sila. And I remember, Mr. President, Senator Mig Zubiri would always look or call me or call my attention as the head of the Senate Committee on Labor na i-push natin yung sa region namin sa Mindanao, yung region dito sa Davao, sa Bukidnon, dito sa NCR, etc. Tapos ito na po, Mr. President. And you know, I'm really confused, Mr. President, and that's why we are calling on the Office of the Solicitor General to immediately file, Mr. President, sa particular court nito, ang Pasig Regional Trial Court. At maliwanagan po tayo, Mr. President. And I will also support if the majority of the Senate would agree to pass a resolution in sense of the Senate. Hindi ko alam kung kailangan gawin yung sense of the Senate or, Mr. President, tanungin din natin, meron pa po bang ibang explanation itong Article 126 ng ating Labor Code? Kasi parang napakalinaw po, Mr. President. And the fact that our Senate President himself made mention about all of this, our efforts during our time as chairperson of the Committee on Labor, yung pong wage increase, yung 100 pesos legislative wage increase, yung ating pinupush na living wage. Mr. President, as you mentioned a while ago, ang inflation rate ngayon is 6.4%. Last year is only 1%. Ang laki ho ng diferensya dito sa nangyaring gera sa Middle East. Yung pong poverty incidence, yung ating food hunger incidence from 20% last year, that's 23% now, Mr. President, for families na hindi nakakakain. Doon sa Education Commission na kasama po tayo, Ginoong Pangulo, doon po sa Education Commission, 1 out of 3 na mga estudyante from our basic education students nagsabi, Mr. President, na hindi sila kumain ng maayos sa isang linggo, nag-skip sila ng isang meal sa isang linggo sapagkat wala silang salapi na pambili ng pagkain sa kanilang hapagkainan. And so, Mr. President, if we hear something like this na hindi mabigyan ng tamang pondo o ng pagtaas ng sahod ng ating mga manggagawa, lalong-lalo na, Mr. President, yung mga naghihikahos at walang ibang iniisip araw-araw kung hindi yung mga pamilya, anak po nila na kanilang papakainin araw-araw. Malaking bagay po ito na nawala sa kanila. So, Mr. President, I am also joining our colleagues, Senator Robin Hood, Senator Mig Zubiri, and I think all of us, we have been talking about this, Mr. President, during the impeachment trial. Kami ni Senator Kiko kanina, Senator Risa Hontiveros, Senator Amy, we have been talking about this. What is going on? So, Mr. President, I hope and pray that maresolbahan agad itong nangyayaring ito at higit sa lahat, mabigyan natin kaagad ng tulong ang mga naghihikahos nating manggagawa. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat, dear colleagues. Maraming salamat, Senator Thank you very much. Joel, sa Thank you. intervention. Siya po yung majority leader natin nung pinasa po ng ating panukala. And we'd like to also put on record, Senator Jinggoy also sponsored a measure in the last Congress. Correct. Yes. Together with Senator Joel. We'd like to also recognize Senator Bongo, after which Senator Risa Hontiveros. Yes, we recognize the gentleman from Davao City, Senator Bongo. Salamat, Mr. President. Ako po'y nakikiisa kay Senator Robin Padilla, sa ating Majority Floor Leader, sa ating Senate President. Ito po yung matagal na nating pinaglalaban. In fact, si then Senate President Mig Zubiri ay pinaglalaban nga po yung across the board wage hike. At in fact, nag-file din po ako ng Senate Bill 175 across the board 100 pesos no na wage hike. Napakaliit po na halaga nito. At halos wala na pong halaga yung 100 pesos ngayong panahong ito. Malaking tulong na po ito sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga manggagawa na isang kahig, isang tuka na wala pong ibang inaasahan yung araw-araw nilang kinikita. Lalong-lalo na po sa Metro Manila, sa taas po ng bilihin, sa taas po ng langis ngayon, napakaliit na po ng value ng peso. So sana po nakikiusap tayo sa lahat. Sana may sakatuparan na po itong
100 pesos. Kung hindi lang po sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. At sana dito sa atin sa Senado, may pasa na natin ito para tuloy-tuloy na po ang pagtaas. Hindi lang po sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. At nakikiusap rin po tayo sa mga negosyante, kung hindi naman kayo malulugi, ay sana i-share nyo naman po ang biyaya ninyo sa buhay, lalong-lalo na po sa mga mahirap nating kababayan. So I join our colleagues in our call for the implementation of a wage hike in NCR. Not only in NCR, sana sa buong Pilipinas, napakaliit po nito na sakripisyo nyo po sa mga malalaking negosyante. Malaking tulong po ito sa mga kababayan nating mahihirap na halos wala pong makain sa araw-araw. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat, Senator Bongo. We recognize Yes, Senator Rizal. Senator Risa Hontiveros. Salamat, Mr. President. At syukran kay Senator Robin sa pagbanggit sa kasama kong si Akabayan Representative Percy Sandanya. Nakikisa po ako, Mr. President, sa panawagan ni Senator Robin na talagang dapat ipatupad yung 85 peso wage increase sa Metro Manila bilang isang unang hakbang sa tamang direksyon tungo sa isang living wage at hindi lang dito sa NCR pero sa lahat ng rehiyon ng ating bansa. Nakikiisa ako sa balak ni Majority Leader Mig Zubiri at sasali po ako doon sa isang resolution ng Sense of the Senate bilang pagsuporta muli ng ating kapulungan sa mga kababayan nating manggagawa. Nakikiisa ako sa panawagan ni Senator Joel Villanueva, sa panawagan sa Office of the Solicitor General at idagdag ko na po sa Department of Labor and Employment na ang kalihim ngayon ay isang dati nating kasama dito sa Senado na pagtulungan nilang dalawang labanan yung kasong iyon sa Regional Trial Court. Nang sa gayon hanggat maaga, maidismiss po yung kasong iyon at hindi na po magpatuloy itong suspension sa pagpapatupad ng 85 pesos lang naman po na minimum wage increase dito po sa NCR. Kaninang umaga, Mr. President, statement po ako, dalawa ang pangunahing panawagan. Una, ito nga pong isinusulong nating lahat na pagpapatupad na ng 85 peso wage increase sa Metro Manila. At pangalawa po, Mr. President, para makabawi naman ang mga kababayan nating manggagawa sa double whammy na ito na suspendido yung pagtaas ng sahod sa NCR. At yung pangalawang panawagan ko kaninang umaga, Mr. President, ay ipatupad na yung inanunsyo ni Presidente nung SONA na pagtanggal sa Systems Loss Charge at VAT sa charge na iyon sa bill sa kuryente nating mga Pilipino. Nang sa gayon, makabawi dyan sa double whammy ang working people ng Pilipinas na suspendido ang pagtaas ng minimum wage dito sa NCR at iintayin pa ba ang Pasko bago gawin ang sinabing policy direction na iyan?